Praise God. Ano ho? At napakaganda po no ng ating pagsamba sa Panginoon, lalo talagang kung iyon ay galing sa kaibuturan po ng ating puso. So, purihin ang Diyos at pwede bang batiin mo yung katabi mo, sabihin mo sa Kanya, pinagpalang umaga. Praise God. Ano ho? Sapagkat ngayong umaga mga kapatid, napakaganda po ng ating pag-uusapan. Last Sunday, we've talked about favor. Okay? Yung pabor ng ating Diyos. At ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay asking God for more. Okay? Hihiling pa tayo ng mas marami, ng mas higit pa. Okay? So, kaya sabi mo nga sa katabi mo, humanda ka. Okay? Bakit? Sapagkat alam natin na maraming nakareserba ang Diyos para sa atin. At nawa, ang ating isipan ay doon nakapanig. Kasi kapag ang isipan natin nakapanig sa simot, nakapanig sa kakaunti, di ba parang ang lungkot? Pero kapag ang isipan natin nakapanig sa alam mong may mas matindi pang parating, may kagalakan sa ating puso. Amen? Di ba? So pag-usapan natin ito, magmula po sa salita ng Diyos. At alam natin, ang Biblia ay salita ng Diyos, buhay at mabisa. So, ibig sabihin, mapanghahawakan po natin bilang mga Kristiyano. Okay, basahin natin 1 Chronicles chapter 4, verses 9 to 10. Okay, 1 Chronicles chapter 4, verses 9 to 10. Si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez ang ipinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, masyado akong nahirapan nang ipanganak ko siya. Ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain. Samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin. Ano po nangyari? At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Let's pray. Father God, help us to understand, O Lord, the very word, the very message na gusto mong ipagkaloob sa amin. Lord, samahan mo po kami. Be our teacher and guide this morning. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Asking God for more. Ayon sa isang mangangaral, ang pinakamayaman daw po na lugar, pinakamayamang lupa na matatagpuan ay hindi kung nasaan po yung pinakamamahaling mga mina ng bato. Hindi rin kung nasaan ang pinakamaraming langis. Kung titingnan daw yung pinakamayamang lupa, hindi rin kung saan may pinakamalusog na taniman. Alam niyo po ba, ayon sa mga ngaral na ito, ang pinakamayamang lupa ay sementeryo. Okay? Sementeryo. Bakit? Sapagkat sa sementeryo nakabaon ang mga awit na hindi na na-compose. Gusaling hindi na ipatayo, imbensyon na hindi nalikha, leader na hindi napakinabangan ng mundo. Mga doktor, mga pintor, mga negosyante, mga mahuhusay na mga ngaral, mga exemplary individuals at marami pang iba. Maraming tao, mga kapatid, namatay, pumanaw sila na hindi na-realize. Okay? Umalis sila dito sa mundo, hindi nila naunawaan, hindi nila na-realize ang napakagandang plano ng Diyos sa kanila. Pwede bang tanongin mo yung katabi mo, alam mo na ba ang plano ng Diyos sa iyo? Okay? Maraming tao, mga kapatid, pumanaw sila, hindi nila nalaman ang napakagandang plano. Namatay sila na satisfied na sa kanilang naging buhay. Kumbaga, sa kanila, okay na yon at tinanggap na iyon ang kanilang kapalaran. Okay? Pinanganak na akong mahirap, mamatay din akong mahirap. Iyon na yun, tuldok. Di ba? Pero alam natin, mga kapatid, na ang Diyos ay napakaganda ng layunin at plano niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Okay?
Meron pong isang lalaki na nagngangalang Juan. Ano po yung pangalan ni Juan? Ay, Juan na. Ano nga pala yung pangalan niya? Nabanggit ko. Okay, Juan. Sabi niyo, Juan! Sabi niyo isa. Okay? Isang lalaki na nagngangalang Juan ang namatay at dahil Christian siya, nasumpungan niya ang kanyang sarili sa langit. Pagdating niya doon, may anghel no, na ini-assign sa kanya bilang guide. Inilibot siya sa buong kalangitan. So manghang-mangha ngayon no, siya sa lahat ng kanyang nakikita. Maya-maya, may nadaanan silang isang parang napakalaking warehouse. Tinanong niya ang anghel. Sabi ni Juan, ano yun? Wala, sabi nung guide. Hindi na importanteng makita mo pa ang nasa loob niyon. Na-curious ngayon si Juan. At syempre, nagpumilit na dalhin siya doon. Pagdating doon sa loob, nakakita siya ng napakalaking kahon, napakalaking box na may mga pangalan. Naka-arrange to alphabetically. Tinanong niya ang guide kung merong nakapangalan sa kanya. Ikaw, tatanungin mo rin? Di ba? Kasi lahat may pangalan, no? So, bago pa nakasagot ang guide, dumiretso na agad si Juan dun sa letter J upang maghanap. Nakita niya, may malaking box na nakapangalan sa kanya. At nang buksan niya ang kahon, namangha mo, imposibleng no, mabago sa ikabubuti ang buhay mo. Grabe mga kapatid, wait and pray. God can turn your mourning into dancing. Okay? Be content with what you have. But don't be satisfied because God has more for you. Okay? God has more for you. Kung mayroong isang tao na may karapatan upang sabihin, satisfied na siya. Okay? Walang iba mga kapatid kundi si Apostol Pablo. Kung sasabihin niya na natanggap na niya in full ang lahat ng inilaan ng Diyos sa kanya, maniniwala tayo. Subalit, sa kabila ng lahat ng kanyang accomplishments, sa gitna ng kanyang mga achievements, he asked God for more. No, sa kabila ng napakagandang accomplishment nitong si Paul, ang kanyang panalangin, humiling pa siya ng more. At ganito ang kanyang statement of dissatisfaction, Philippians chapter 3. Tingnan natin to, Philippians 3:12-13. Sabi dito, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit, sabi niya, sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Alam niyo po, si Pablo ang isang magandang halimbawa ng taong hindi nanatili sa comfort zone. Sabi nga po natin, comfort zone. Maraming tao at maging mga mananampalataya, no, na nananatili sa kanilang comfort zone. Kapag maayos ang income, okay ang family, active naman sa church, at tolerable ang mga problema, ay grabe, chill lang talaga sila. Pwede rin itong mangyari kahit sa church na mag-operate under its comfort zone. Lalo kung okay na ang takbo ng gawain, pati na ang finances, at maayos naman ang lahat. Relaxing ang feeling. No? Madaling maging satisfied sa mga nakasanayan at nakagawian. Madali lang mga kapatid. Subalit, kapag nag-umpisa na tayo na maging complacent sa anumang aspeto ito ng buhay, alam niyo po ba, doon unti-unting nagsasara ang pintuan sa mas dakilang mga bagay na maaari pa nating makamit, maranasan at marating. At bunga nito, unti-unti nang maglalaho ang ating sigla. Mawawalan tayo ng pangarap at pati ang sigasig ng pananampalataya ay unti-unti ring maglalaho. Wala na ring mga exciting na pagbabago tayong mararanasan sa ating sarili at sa ating paligid. At syempre, sa huli, ang mangyayari, magkakaroon tayo ng regret. Yung bang marami kang sana. Okay?
sana pala hindi ako tumigil. Okay? Sana pala ginawa ko yon. Sana pala sinubukan ko yon. At marami pang ibang mga sana. Mga kapatid, our God is a God of progress. Amen, mga kapatid. Our God, your God, is a God of progress. So ibig sabihin, hindi tayo mananatili sa isang lugar. Hindi tayo mananatili sa ganitong buhay lamang. Why? Because our God is a God of progress. Ibig sabihin, ang gusto niya, nagpo-progress din tayo. Amen. Diba? Bawat ay nananatiling buhay tayo ng mga lalagyan. Titigil lamang ito kapag puno na ang lahat ng available nating sisidlan. Kaya, pwede bang tanungin mo yung katabi mo? Puno na ba ang lahat ng lalagyan mo? Okay? Alam niyo mga kapatid, kung ang kanyang sagot ay hindi pa, then, sige nga, sabihin mo uli sa kanya, ask God for more. Okay? Now, alamin natin mga kapatid, asking God for more. Pag-usapan natin itong asking God for more. Ano po ba yung mga prerequisite for more? Okay? Ano ba yung mga magka-qualify doon sa kwento sa binasa po natin, what made Jabez qualified to ask for more? Okay? Ano ba yung nag-qualify sa kanya at naging karapat-dapat siya para humingi ng marami pa at ng higit pa? Tingnan natin to. 1 Chronicles chapter 4 and verse 9. Si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez ang ipinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, masyado akong nahirapan nang ipanganak ko siya. Mga kapatid, tatlong bagay what made Jabez qualified to ask for more. Na itong tatlong bagay na ito, kapag alam natin sa ating isipan, ibig sabihin, magiging qualified din tayo to ask God for more. Amen? Kasi totoo mga kapatid, ang daming nakareserba para sa atin. At gusto ni Lord, hinihingi natin. So ang ganda nga ng ilustrasyon, di ba? Parang kahon na napaka-daming laman para pala sa atin. Kaya lang, hindi natin natatanggap kasi hindi tayo qualified. So 3 things mga kapatid, tatlong bagay. Number 1, letter A mga kapatid, position. Tingnan natin yung position, mga kapatid. Si Jabez, naunawaan niya ang kanyang posisyon. Sa 1 Chronicles, chapters 1 to 4, makikita natin na yung genealogy ng bayan ng Israel na inugat mula kay Adan. So yung pagkakasunod-sunod ng mga pangalan magmula kay Adan. Alam niyo po ba, matipid sa pagpapakilala ang author tungkol sa personalidad ng bawat pangalang nabanggit. Ang ilan sa kanila na nakilala na natin sapagkat maraming nasulat tungkol sa kanila sa Old Testament gaya ni Abraham, David, Solomon at iba pa. Ngunit marami sa kanila ay sobrang hindi pamilyar sa atin ang pangalan. At wala ring ibang reference sa ibang libro ng Bible kung saan ang kanilang pangalan ay binigyan ng buhay. Pero tingnan nyo, pagdating doon sa bungad ng chapter 4, tingnan nyo pagdating doon sa chapter 4, dito po lumabas ang pangalan ni Jabez. At ang paglitaw ng kanyang pangalan ay kapansin-pansin sapagkat binigyan ng kwento ang pangalang ito. Belong siya sa angkan ni Judah, ngunit walang malinaw na pagbanggit kung sino talaga ang kanyang ama. Ngunit hindi ito ang nagpalutang sa pangalan niya mula sa listahan, kundi sa remark ng author sa kanya. Ano yung remark ng author sa kanya? Na sa maikling summary ay nagawa niyang maging acquainted ang mga readers sa naging journey ng kanyang buhay. Ang katotohanan, may mga aklat pang ang nasulat gamit ang maikling remarks tungkol sa kanya. Naging inspirasyon ang pangalang ito sa area ng prayer. Okay? Sa area po ng panalangin. Maikling salaysay ng istorya ng buhay, ngunit nag-iwan ng malaking impact from generation to generation ng mga mananampalataya. Napansinin natin to mga kapatid.
mula sa anumang uri ng crowd. Palaging mayroong isa o iilan na lumulutang ang pangalan. No? Halimbawa, sa eskwelahan, may iilang mga estudyante na nagiging kilala sa classroom o maging sa mismong eskwelahan dahil may ipinakitang kakaiba. Dalawa lang ang kadalasan na lumulutang, yung sobrang matalino o kaya naman yung sobrang pasaway. Di ba? Now, totoo rin ito sa workplace, sa community, ganun din, at anumang organisasyon o samahan. Totoo rin ito maging sa church o minsan kahit sa isang pamilyang maraming magkakapatid may lumulutang. Sa history, matagal nang patay, subalit may mga lumulutang pa rin ang pangalan sapagkat may iniwan silang legacy. Okay? Meron silang iniwan na legacy, inspiration, influence, significant contribution sa history. Marami ang wala nang nakakaalala kundi ang mga naiwang kamag-anak. Naaalala sila dahil sila ay kamag-anak, maliban doon, wala na. Kaya ang tanong, mga kapatid, 10 taon matapos na ikaw ay mamatay, maaalala ka pa kaya? Okay, tinan mo yung katabi mo, sa special expression, maaalala kaya itong mukha na ito? Di ba? No? Maaalala pa kaya? At kung maaalala ka, ang tanong, anong alaala kaya ang nakakabit sa pangalan mo? Kaya ano kaya yung alaala na yon? Alam nyo, ito ang malungkot na katotohanan. Kakaunti ang mga lumutang at nag-iwan ng marka sa history ng mundo. At ito ang mas malungkot na katotohanan. Mas kakaunti ang nag-iwan ng marka sa issue ng eternity. Nais kong ipaalam sa inyo, hindi para lamang sa mga personalidad na nabasa ninyo sa Bible ang usapin ng paglutang ng pangalan. No, hindi lang po sa Bible, kundi maging sa buhay mananampalataya. Para din ito sa atin na nabubuhay ngayon, kabilang dito, kasama dito, yang katabi mo. Okay? Tinawag tayong lahat ng Diyos at pinagkalooban ng kakayahan, okay, at kapangyarihan upang sa pamamagitan ng ating buhay, lumutang ang pangalan ng Diyos. Mga kapatid, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang lahat ng ating kailangan upang mag-stand out mula sa crowd na iyong kinabibilangan at sa mundo na iyong ginagalawan. Not to become not to become a celebrity, but to give God the glory. Hindi lang para masabing kakaiba ka, para mapasama ang pangalan mo sa Guinness Book, kundi dahil sa katotohanan na nakasulat ang pangalan mo sa Book of Life. Hindi para i-display ang husay mo, kundi upang ipakita ang dakilang gawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya, 10 years matapos ka na mamatay, maaalala ba ng mga tao ang naging contribution mo sa kaharian ng Diyos? Mangyayari lang yan kapag naunawaan mo ng lubos ang posisyon mo sa mundong ito bilang anak ng Diyos. Kung malinaw sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos, magre-reflect ito sa iyong pananalita. Hello? At yung pananalita mo, aalalahanin ito ng mga Kristiyano. O yung sabi nga ni ganito, bakit? Kasi alam mo, anak ka ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, magre-reflect sa pananalita. At bilang anak ng Diyos, magre-reflect sa gawa. At yung gawa mo, dahil alam mo, anak ka ng Diyos, ito ay tatatak sa maraming mga kapatid natin. Sila ay lalakas at sisigla rin. Okay? Si Jabez, naunawaan niya ang kanyang posisyon. Ikaw, malinaw ba sa iyo ang posisyon mo sa harapan ng Diyos? Mga kapatid, to qualify ourselves to ask God for more, dapat alam mo, anak ka ng Diyos. Amen? Lahat nga po ng alam niya na siya anak ng Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay? Mga kapatid, yung bang dumaan ka sa matinding problema, then alam mo, anak ka ng Diyos, alam ko po, alam mo ang gagawin mo. Amen.
Dahil anak ka ng Diyos, dumaan ka sa matinding persecution, alam mo ang gagawin mo. Bakit? Kasi alam mo, mayroon kang Ama sa langit. Lalo naman kung marami kang pagpapala, alam mo na anak ka ng Diyos, alam mo rin ang gagawin mo. Hindi ka maililigaw ng kayamanan dahil maraming tao, yumaman lang ng konti, ang sabi nga nila, tumaas na ang ihi. Pwede bang tanongin yung katabi mo, sabi mo sa kanya, hello. Diba? Kaya to ask God for more, to qualify ourselves, to ask God for more, dapat alam natin ang posisyon natin. So pangalawa, to qualify mga kapatid is yung problem. Okay? Alam niyo po ba, Jabez literal meaning, ang literal meaning nito, the son of my sorrow. The son of my sorrow, pain, affliction, he will cause pain. Grabe, no, itong pangalan na ito, mga kapatid. It seems na dahil ipinanganak si Jabez sa panahon ng kahirapan, tingnan nyo nung ipinanganak si Jabez sa panahon ng kahirapan, nawalan na ng pag-asa ang kanyang nanay na may magandang pagbabago pang pwedeng mangyari sa kanya. Nawalan na po ng pag-asa. Bakit? Kasi yung problema, kumbaga, ito yung matinding problema, nanganak pa ako. Diba? So parang gano'n na ang senaryo niya, tinatakan niya na. At dahil gano'n ang pananaw ng kanyang ina, alam niyo po, lumaki siya na taglay ang kanyang pangalan. Kabuntot ang kahulugan nito na bilang kanyang kapalaran. Maraming tao, alam niyo mga kapatid, tinanggap na nila that their prior and present problem is permanent. Tinanggap na yung kanilang problema o yung hindi magandang sitwasyon sa buhay, ganito na lang talaga ako. Kung naniniwala ka na lahat ng bagay sa mundong ito ay pansamantala lamang. Ilan sa atin dito naniniwala na lahat ng bagay sa mundong ito pansamantala lamang? Amen. Diba? Pansamantala lang lahat. Okay? Therefore, isama mo na doon, maging ang problema mo ay pansamantala lang din. Amen. Tumayo ka, lumayo ka, pagtagumpayan mo, huwag kang mag-stay sa problema. Amen. Even kung iyan ay character, even kung iyan ay mga hindi magandang pangyayari, sabihin mo sa katabi mo, tumayo ka, iwanan mo yan. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Okay? At lalo na, tingnan niyo po, no, lalo na ngayong ikaw ay anak ng Diyos. Ay grabe, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos na may kapangyarihan upang palayain ka sa iyong nakaraan. Okay? Kahit walang naniniwala na magbabago ang iyong buhay, hindi nangangahulugan na ganun nga ang mangyayari. Amen. Diba? Hindi dahil ito ang kinagisnan mo, ito na rin ang kamamatayan mo. Hindi dahil lumaki kang mahirap, mamamatay ka ring mahirap. So ano ang point, mga kapatid? In order to comply with the prerequisite for more, you don't just rise above the crowd. You should also rise from your problem and rely on God's power. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang problema. Malalaki at maliliit. Ngunit wala sa laki at liit, tagal at nature ng problema ang pamantayan para maging qualified for more, kundi pananaw ng tao ang problema. Kapag natutunan mong tingnan ang problema sa pananaw na maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo, ay grabe, at hindi sa opinyon ng tao. Kapag naniwala ka na may mabuting layunin ang pagkalikha ng Diyos sa iyo, na-accomplish mo ang isang requirement for more. Grabe mga kapatid. No, ang mga kailangan, kasi sa totoo lang po, di ba kapag, halimbawa, bumagyo, itong mga nakaraan, di ba, bumagyo. Sabihin na lang natin dito sa Tansa. Nung dumaan po ba yung bagyo, lahat ng bahay inulan, hinanginan, sa bahay mo umaaraw? Ikaw lang ang walang sinampay sa labas. Lahat ng lugar sa loob ng bahay may nakasampay. May mga paniki, may mga... No?
Hindi mga kapatid. Ang problema talagang dumarating nandyan yan, dumadaan yan. Subalit alam natin, ang problema hindi para ibagsak, kundi may dahilan ng problema. Una, merong Diyos, alam niya ang lahat. Amen. So ibig sabihin, yung problema na yan, magka-qualify sa atin. Kaya lang kailangan natin tama ang pananaw sa panahon ng pagsubok. Maraming mga Christian, hindi na nila na-receive yung bago. Hindi na nila na-receive yung para sa kanila. Kasi doon pa lang sa problema na yon, huminto na sila. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, magpakatatag ka. Okay? To qualify. No, to receive more from God. To receive more from God. Pangatlo, mga kapatid, no, to qualify is performance. Sabihin nga po natin, performance. Si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. What kind of performance ang tinutukoy dito? Si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Alam niyo po, from among the family, ang nagpalutang sa kanya from the rest of is being a more honorable man. A more honorable man. Okay? Hindi siya inalala bilang isang great leader. Hindi rin bilang isang great prophet. Si Jabez, hindi po siya kinilala as a great judge or king. Hindi rin ang pagiging mahusay sa pakikidigma ang naging sanhi ng kanyang pagiging qualified for more. Alam niyo ba mga kapatid, Jabez was remembered as a man of prayer. Alam niyo po, ang daming mga paso, simula nung ako po ay maliit pa, ganyan pa lang ako noon. No? Hindi pa. Sabi, nung bata pa po, dumadalo ng Sunday school, at kada babanggitin po si Jabez, alam niyo po, ang tema, ang topic, prayer. Kaya mga kapatid, ito yung performance niya. As a believer, marami tayong pwedeng gawin. Pwede kang kumanta, pwede kang tumugtog, pwede kang mag-visitation, pwede kang mag-preach. Pero makita natin, mga kapatid, lahat ng yon maganda. Subalit, lahat ng magaganda, huwag mong ihihiwalay sa pagiging mapanalanginin. Kasi kung minsan po, mga kapatid, tingnan niyo po, yung mga nagagawa natin for ministry, yung mga nagagawa natin for God, tas sasabihin natin, pagpapalain ako ni Lord, kasi alam ko, masipag ako, ang dami kong ginagawa, tapat ako sa Kanya. Diba? Magandang bagay yun, mga kapatid. Kaya lang kung minsan nagiging kayabangan natin yon. But prayer life is a sign na tayo ay totoong may mapagpakumbabang relasyon sa Diyos. Amen! Okay? Our prayer life. Yung bang kahit nasa ang karamdam mo yung totoong connection to God. Okay? Nasa mall ka, you are praying. May dumadaan ka sa problema, you are praying. May dumadating na mga privilege, you are praying. Kinakausap mo si Lord. Inilalatag mo kay Lord ang iyong sitwasyon. Okay? Mga kapatid, Jabez was remembered as a man of prayer. Jabez in his time was known to be a man of God in the middle of the godless crowd. Alam niyo po, as prerequisite to be a recipient for more from God, hindi natin kailangang tularan, gayahin, o higitan ng iba sa anumang larangan, hindi kompetisyon ang buhay pananampalataya. Hindi pagalingan, hindi patalinuhan, at hindi rin papogian. No? At hindi rin pabonggahan. No? Hindi sa mga pambonggacious lamang lahat ng mga yan, mga kapatid. Dapat nating maintindihan na ang bawat isa sa atin ay isang unique creature with unique personality, unique purpose, and unique calling. At ang layunin ng bawat performance natin ay makuha ang nag-iisang audience natin, ang Diyos. 1 Corinthians 10:31, sabi dito, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. In the very short passage, alam niyo po, dinemonstrate ni Jabez ang kanyang determinasyon. Ipinakita niya na hindi ihulma ang buhay niya sa hulmahang kinagisnan ng kanyang pamilya o kapaligiran. Hindi niya hinayaan ang hulmahan ng paligid ang huhulma sa kanya, kundi ang mabuhay para sa Diyos sa kabila ng nakaraan
at kasalukuyang kalagayan. Malinaw ang posisyon, tama ang pagtanaw sa problema, at higit na marangal ang performance ng buhay. Ito ang prerequisite to receive more from God. Okay? So alam natin mga kapatid, no, merong to qualify us. So yung tatlong bagay na yon, no, malinaw yung posisyon, anak ka ng Diyos. Pangalawa, tamang pagtanaw sa problema. At pangatlo, marangal ang performance. Number 2, mga kapatid, no, number 2, prayer for more. Okay? Panalangin for more, mga kapatid. Sabi dito sa verse 10, ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel. Ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain, samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin. Tingnan niyo po, no, kung susuriin po natin itong verse 10, tatlong kahilingan ang nilalaman ng panalangin ito. Okay? So ito yung panalangin, mga kapatid. Una, prayer for prosperity. Prayer for prosperity. Ang sabi diyan, pagpalain po ninyo ako. Hiniling diyan ni Jabez ang full blessing ng Diyos para sa kanya. Pangalawa, palawakin ninyo ang aking lupain. Prayer of prosperity. Hiniling ni Jabez na palawakin ng Diyos ang kanyang boundaries. It is a prayer for more, sapagkat ipinapakita ng prayer niya na hindi siya satisfied sa kanyang current situation. Alam niyang hindi pa iyon. Okay, alam niya, mga kapatid, alam niya na hindi pa yun yung best na pwede niyang matanggap. So anong ginawa niya? Dahil alam niyang hindi pa yun yung best, so Jabez asked God's best. Okay? So when we say asking for more, kapag sinabi daw nating asking for more, hindi ito nangangahulugan na labis-labis sa nararapat. Ang ibig sabihin ng asking God for more, tumutukoy ito sa fullness of God's blessings. Fullness of God's blessing. Ang tanong, yung bang bagay na taglay mo ngayon, okay, yung mga bagay na meron tayo, mga kapatid, iyan na ba ang fullness ng blessing ng Diyos sa iyo? Kung hindi pa, then pray for more. Pray for the fullness of God's blessings. Diba? Mga kapatid, walang masama na isipin mo ang pinakapwedeng ipagkaloob sa iyo ng Diyos. Mula sa kayamanan ng Diyos na di nauubos. And take note, mga kapatid, take note po, no? Hindi pera, ari-arian at kapangyarihan ang pinag-uusapan natin dito. Ang point, mga kapatid, ay yung matanggap ang best ni Lord para sa iyong buhay. Okay? At ang prayer for more na ito ay kalugod-lugod sa Diyos sapagkat ito ang nais ng Diyos. Tingnan natin ito. Matthew chapter 7 and verse 7. And it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Alam niyo po, merong verse tayong palaging binabasa to encourage giving. Pakinggan nyo dito kung paano nais ng Diyos na ibigay sa atin ang full blessing. Tingnan natin yung next verse. Luke chapter 6 and verse 38. Ang sabi dito, magbigay kayo, sabay-sabay nga po nating basahin, malinaw at malakas. 1, 2, ready, go! Grabe mga kapatid, sabi, a good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. Ang tanong mga kapatid, sino sa atin dito no, ayaw ng full measure ng blessing ng Diyos, di ba? Okay? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, walang masama. Di ba? Kung gugustuhin natin, walang masama yung full measure of blessing, walang masama. Pero ang point mga kapatid, huwag kang masatisfy sa good. Huwag kang masatisfy sa good. There can be better. Amen. Diba? Huwag kang makontento sa better. Seek for God's best. Why, mga kapatid? Sapagkat ang nais ng Diyos ay ma-enjoy natin ang kayamanan ng kanyang pagpapala.
Tingnan ninyo uli kung paano mangako ng pagpapala ang Diyos. Paano daw po ba mangako ng pagpapala ang Diyos? Now, basahin natin tong ilang mga verse na ginamit natin tuwing offering. Tingnan niyo po ito. Malakay chapter 3, verse 10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa kanyang tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sa Ingles, mga kapatid, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Grabe mga kapatid, prayer for prosperity. Pangalawa mga kapatid, na prayer for more. Letter B, prayer for power. Ito yung kanyang panalangin. Una, prosperity. Pangalawa, power. Jabez wanted more of the power of God over his life. Okay? Ulit ko mga kapatid. Jabez wanted more of the power of God over his life. Dapat gayahin natin siya. Huwag tayong weak. Ask the Lord to empower you. Dapat kung tinatawag mo ang sarili mo na Christian, strong ka at powerful. Dapat influential ang buhay mo. Yung bang mayroon kang godly influence, lalo na mula Lunes hanggang Sabado. Okay? Andyan pa kayo mga kapatid. Di ba mula Lunes hanggang Sabado, nandun yung godly influence. At kapag kinilala mo na sa ganang iyong sarili ay wala kang magagawa, tapos nagpasya ka na humiling ng kapangyarihan mula sa Diyos, hindi ka mabibigo. Pupuspusin ka niya ng kanyang espiritu at tatanggap ng kanyang kapangyarihan. Prayer for power. And letter C, prayer for protection. So ito yung prayer for more. Okay, prayer for more, for prosperity, for power. And letter C is for protection. Diba? Ang sabi niya dito, samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin. Okay? Ito ang ikatlong bahagi ng panalangin ni Jabez patungkol sa protection. Everybody say protection. Okay? Protection from sin. Protection from evil. Alam niya na kapag nanaig ang kasalanan, kasunod na nito ang kaguluhan. Okay? Mga kapatid, kapag ang kasalanan ay dumapo sa relasyon ng mag-asawa, ang kasunod ay kaguluhan. Kapag ang kasalanan ay pumasok sa loob ng isang tao, mga kapatid, kaguluhan ng isip, wala kang kapayapaan. Bakit, mga kapatid? Kasi ang kasalanan, guguluhin, wawasakin talaga ang buhay natin. So sa ganung panalangin ni Jabez, mga kapatid, yung kapangyarihan ng Diyos, yung proteksyon ng Diyos. Okay? Alam niyo po ba, nawawalan tayo ng kagalakan, inilalayo tayo ng kasalanan sa Diyos at dadalhin tayo sa miserabling kalagayan. Kaya ang kasalanan, mga kapatid, hindi basta ito tinitingnan na, hindi, maliit lang naman. Mga kapatid, alam niyo po ba, ang kasalanang maliit at malaki, pareho lang ang kamandag. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang makamandag yan? Di ba? Nako, ito pa sa makamandag tong katabi ko. Hindi, yung kasalanan po. Okay? Maliit o malaki, ang kamandag, sisirain talaga yan. Kaya dapat, mga kapatid, kapag kasalanan, tapatan natin ng seryosong paglapit sa Diyos. Panginoon, ingatan mo po ako. At kung tayo'y nadaples, natapilok sa buhay ng kasalanan, ay grabe, humarap agad sa Panginoon, talagang magsisi, Lord, patawarin mo po ako, yung totoong pagsisisi. Amen. Diba? Ganun po ang panalangin ni Jabez, mga kapatid. Ganun dapat ang attitude natin. Kamuhian natin ang mga bagay na nagdudulot ng kapighatian sa Diyos. Dapat ganito ang ating panalangin at paninindigan pagdating sa kasamaan. Tingnan niyo po ito, Psalms 101 verse 3. Sa buhay kong ito, ang gawang masamay, di ko tutulutan. Ang sinumang taong gawain masama, di ko sasamahan. Di ko papansinin kung sino man
siyang ang Diyos ay kalaban. At alam niyo ba, may pangako naman ng Diyos sa atin pagdating sa usapin ng proteksyon ng Diyos. Tingnan niyo po, 1 Corinthians 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Mga kapatid, if you want to receive more from God, then pray for more. Okay? Pray for more. Ano yung more, mga kapatid, na ipagpe-pray natin? Prosperity, power, and protection. Sabihin nga po natin, prosperity, power, and protection. Pray for God's blessings and an expansion of your influence. Pray for God's power on your lives and in our church. Pray for help in facing life every day to stay pure for the glory of the Lord. Number 3 and last, mga kapatid, provision of more. Available ba talaga itong provision na ito? Totoo ba talaga ito, mga kapatid? Tingnan niyo po. 1 Chronicles 4:9 sa last part ng verse 10. Ang sabi, sabay-sabay nga nating basahin malakas. 1, 2, ready, go! Ibig sabihin, mga kapatid, makita natin yung kanyang prerequisite. Nakita natin yung kung ano yung nag-qualify sa kanya. And then, humiling siya. At ano nangyari? Ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Hindi sasabihin ng Bible, hindi sasabihin ng Diyos na ipinagkaloob kung hindi totoo. Dahil ang salita ng Diyos ay totoo. Amen. Pag sinabing ipinagkaloob, ang ibig sabihin, ibibigay din sa iyo. Ipagkakaloob din sa atin. Kaya pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. Paano siya dininig ng Diyos, mga kapatid? Ipinagkaloob ng Diyos ang lahat ng kanyang hiniling. Ang tanong, tinan niyo mga kapatid, bakit ito ginawa ng Diyos? Number 1, tinan niyo po ito. Sapagkat ito ang nature ng Diyos. Ito ang nature ng Diyos. Sapagkat humiling si Jabez mula sa pagkilala niya sa Diyos. Okay? Sapagkat ang hiniling ni Jabez ay mga bagay na alam niyang hindi niya makakamit malibang ipagkaloob ng Diyos. Sapagkat alam ni Jabez na tumutugon ang Diyos. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay may malinaw na pangako sa bawat isa. Nangako siya na kanyang diringgin ang ating mga panalangin. Subalit, dapat kilalanin siya bilang Diyos na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Ephesians 3:20. We can ask for more because God is pleased to give us more. Basahin nga po natin ito, Matthew chapter 7, 7-8. 1 to ready, go. Sapagkat ang bawat humihingi at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Another verse, Jeremiah 33 verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Kayo po dito sa last verse, Isaiah 65:24. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. We can ask for more because God is pleased to give us more. Okay? Bilang pangwakas, mga kapatid, in our conclusion, kung sa tingin mo, hindi mo pa natatanggap ang full blessing ng Diyos sa buhay mo, then ask Him for more. And how will you not ask God for more if you know your position? Mga kapatid, kung alam mong anak ka ng Diyos,
Ibig sabihin, mahal ka ng Diyos at anumang sa Kanya ay para sa iyo din. Amen? Maaari po ba tayong tumayong lahat? Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Holy Spirit, be with us, Holy Spirit. Open our hearts, O Holy Spirit. Open our mind, O Holy Spirit. Hallelujah. If you know your position in God, kung ngayon alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka ba hihingi sa Kanya? Ikaw ay anak ng Diyos. Kaya lang minsan, anak ka ng Diyos, mas nangibabaw sa isip mo yung problema, kinuwenta mo ng kinuwenta, tinakot mo ng tinakot ang sarili mo sa katotohanan, at kinalimutan mo yung isang katotohanan, ano yon? Na ikaw ay anak ng Diyos. Stay on that truth that you are the sons of God. You are the daughters of God. Stay on that truth na anak ka ng Diyos. If you see with your eyes the predicament, kung nakikita mo na may pangangailangan, then pray to God. Pray to God. Nakita ni Jabez na may pangangailangan at alam niya na meron pang higit ang Diyos sa kanya, para sa kanya. Kapatid, pray for more. If you are aware of the generosity of the provisions of God, then pray for more. 1 John 5:14, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. John 14:13-14, at anumang hilingin ninyo sa pangalan ko, ay gagawin ko upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito'y aking gagawin. Mga kapatid, ask God for more. Ask God for more. Anak ka ng Diyos, natutuwa siya na ikaw ay pinagpapala. Subalit, be qualified. Itama mo ang iyong mindset. Itama mo ang iyong pagtanaw sa buhay. Kasi kapag mali ang pananaw, mali ang galaw. Pero kapag may tamang pananaw, tatama ang iyong galaw, magkakaroon ka ng confident prayer before God. Kung ang layunin mo ay upang maging kagamit-gamit sa ubasan ng Diyos. Mga kapatid, tingnan niyo po ito. Kung ang layunin mo, ng paghiling mo ng mga pagpapal, prosperity, power, and protection, ay dahil gusto mong magamit ka sa ubasan ng Diyos, then pray. Kung ang layunin mo ay upang mas maging daluyan ka ng pagpapala, no? Maging blessing ka sa iba. Kung ang mga bagay na hinihiling mo ay may kaugnayan sa kaharian ng Diyos. Lord, papagamit ako. Ipipinance ko ang gawain nyo. Ipipinance ko yung mga humahayo, Panginoon. No? Kung ang pangitain mo ng more blessing ay maging instrumento for more souls na masave, kung ang pagkakaroon mo ng more knowledge, di ba kung yan ang hiling mo, Lord, more knowledge, more gifts, more abilities, no, ay magre-resulta ng mga disciple. No? Kung sa pagkakaroon mo ng more, ay magre-resulta sa iyo ng fighting the good fight, or finishing of the race, or keeping of the faith, then, kapatid, ask God for more. Just close your eyes right now. Hallelujah. Then pray. Come on, just pray. Talk to God. God, sa totoo lang, natakot ako. Sa totoo lang, nahiya ako kasi inakusahan ako ng kaaway. Sobra ka ng humiling, nakakahiya ka. Pero kapatid, always remember this. Natutuwa ang Diyos na humihiling ka. Dahil kaluguran niyang pinagpapahala ka. Come on. Lumapit ka right now. Kung alam mo na merong humahadlang, mali ang iyong mga pananaw, magagaliting ka, negative ka, mapagduda ka, nanlalamig ang puso mo, then go back. Go back right now. Talk to God. Hallelujah. Pray for more of God. Pray for more of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kamu kausapin mo ang Panginoon. Yes, hallelujah. Lord, Ikaw ang Diyos na walang katulad. Ikaw ang Diyos na gusto mo pinagpapala ang iyong mga anak. Come on, pinapakinggan ka ni Lord ngayon. Pinapakinggan ka. Come on, just pray right now. I can search for all eternity. Walang ibang Diyos. Walang ibang katulad ang ating Diyos. Siya ay Diyos na buhay, makapangyarihan at nagpapala.
There is none like you. Yes, Lord. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity. Come on, let's all declare. Lord, Awitin natin, there is none like you. Come on, ipagmalaki mo siya. Sambahin mo siya. Hallelujah. There is none like you. Yes, no one else. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Sabihin natin, your mercy. Your mercy flows like a river. Yes, like a river, oh Lord. And healing comes Yes, from your pagagalingin mo ang aming pananampalataya. Come on, just worship the Lord. Suffering children are safe in your arms. There is none like. Once again, let's all declare your mercy flow. Hallelujah. There is none Like you. Let's all declare no one else. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Yes, come on, declare. There is none like you, oh Lord. There is none like you. Yes, no one else can touch my heart like you do. I could search, Lord, and I could search for all eternity, Lord, and find there is. For the last time, ideklara mo, walang katulad ang iyong Panginoon. Hallelujah! There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like. I could search for all, hallelujah. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Yes, Lord, hallelujah. We bless you, Jesus. We bless you, Jesus. We honor you, Jesus. Come on, just open your mouth. Just glorify the Lord. Come on, sabihin mo sa Kanya, Lord, I trust you, oh Lord. Lord, salamat sa iyo, Panginoon. Lord, tinutugon mo ang aking mga panalangin. Salamat sa iyong katapatan. Come on, just give thanks. Open your mouth. Worship Jesus. Come on. Oh, hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. Wala kang katulad. Ikaw ang Diyos na tumutugon. Hallelujah. Come on, just give thanks to Jesus. Oh, we bless you, Lord. Sakarababayala. Hallelujah. We worship you, Jesus. Wala kang katulad. Ikaw ang Diyos na tumutugon. Hallelujah. Diyos na makapangyarihan. Diyos na tapat. Diyos na buhay. Walang katulad na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tunay nga, Panginoon, kami nagpapasalamat sapagkat muli mong binuhay at ginising ang aming pananampalataya. At lahat ng ito, Panginoon, isa sa buhay namin. Hindi lang dahil gusto naming kumabig ng kumabig. Isa sa buhay namin to glorify you, O Lord. To give you praise. Upang sabihin, Panginoon, na ikaw ay tunay na buhay na Diyos. Hallelujah. Salamat po ng marami. We give you praise. We honor you. In Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah.